nagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at #1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong umaga sa RMN News Nationwide, pagkakasangkot sa controversial na 10 billion pesos pork barrel fund scam, itinanggi ni Senador Bong Revilla. Ang Ulong Noy, binanatan ng senador sa kahilingang ibalato sa kanya ang boto laban kay dating SC Chief Justice Renato Corona. Malacanang, iniwalang nililihis lamang ni Revilla ang issue sa PDAF. So di po ba't malinaw pa sa sikat ng araw na iba't iba yung mga pirma na yan? Hindi ko po pirma ang mga nasa dokumento na sinasabi ng mga ito na ebidensya laban sa akin. Ngunit patuloy pa rin nila akong pinagmamalupitan. The main issue here is the proper use of public funds for which Senator Revilla is accountable. It is his duty to start explaining to our people how his PDAF allocation was actually spent. Headlines. Off sa usapin ng power rate hike sa Korte Suprema, inaabangan na. Ekonomiya ng bansa lumagpak ng isang taon ayon sa Pulse Asia Survey. At nawawalang Pinay manager buhat sa Japan na nawala sa NAIA Terminal 2 noong Biyernes. Nakita na. Yung manugang ko na nakatira sa Batangas, nag-tekso na si Teresa raw, wag alalahanin dahil nagpunta daw ho ng Batangas. Balitang negosyo, Bureau of Internal Revenue, target mga kolekta na 1.4 trillion pesos ngayong taon. At balita sa ibayong dagat, Islamic militants nagbantang manggugulo sa kaganaping Winter Olympics sa Russia. Boses ng balita. RMN News. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, umaga na po na Martes ngayon, January 21, 2014. Ito ang numero ng RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. Live po tayo sa DXKR 639 RMN Coronadal, DXRC 900 RMN Zamboanga, DXMY 729 RMN Cotabato at sa DYWC 801 RMN Dumaguete. Live pa rin international via Ustream, search RMN Manila. Live din sa WRMN New York, USA. At sa lahat po natin mga number 1 AM stations. Buong bayan yan. RMN News. Panahon. Weather today, asahan pa rin mga kasamang pagulan sa Eastern Visayas at Mindanao dahil sa low pressure area ang dating bagyong Agaton. Naging low pressure area na lamang sa latest bulletin ng Pag-asa. Alas 4 na madaling araw, namata ng sama ng panahon sa layong 415 kilometers, silangan po ng timog silangan ng Davao City. Ayon sa Pag-asa, nasaan pa rin namang manatili sa silangan ng Mindanao ang LPA. Dahil dyan, maaranas pa rin ang katamtaman hanggang kuminsay may malakas sa pagulan ng Eastern Visayas, Caraga at Northern Mindanao. Maging lalawigan ng Combal at Davao Oriental kung saan inalerto na ang lahat sa posibleng pagguho pa rin ng lupa at pagbaha. Patuloy pong iiral ang amihan o northeast monsoon sa Luzon na siyang nagpapabagsak ng ating temperatura. Posible naman hanggang unang linggo ng Pebrero, patuloy pang maramdaman ng lamig sa bansa. Live via satellite. RMN News Nationwide. Tulad ng inaasahan, itinanggi ni Senador Ramon Bong Revilla na may kinalaman siya sa controversial na pork barrel fund scam. Sa halip, idinay ni Revilla sa kanyang privilege speech ang Aquino administration na siyang pasimuno sa paggamit ng nasabing pera, 10 billion pesos pork barrel fund para pagtakpan ang kanilang pagkakamali.
Inisa-isa rin ng senador ang kapalpakan ng pamahalaan tulad anya na mabagal na pagresponde sa manasalantalang bagyong Yolanda, pagbibingi-bingihan ng Pangulo sa power rate hike at iba pang malalaking usapin. Hindi rin pinalagpas na rebilyang issue tungkol sa controversial na Disbursement Acceleration Program o DAP ni Pangulong Noy, ang anomalya sa CCT program at ang overpriced na bank houses para sa mga Yolanda victims. Nasaan ang listahan kung saan ginastos ang mga perang yan? Bakit hindi nyo po mailabas? May itinatago po ba kayo? Yan ba ang daang matuwid? Nabuko kamakailan ang mga peking listahan sa CCT, Conditional Cash Transfer, kung saan daang bilyong piso ang nakasalalay. Para pa naman yan sa mga pinakamahirap sa mahirap. Yan ba ang daang matuwid? Ayon sa survey ng SWS sa mga negosyante, para sa 2013, lumabas na tumaas sa 56% ang personal na nakaranas ng matinding korupsyon. 42% naman ang nagsabing kailangan nilang maglagay para makakuha ng kontrata sa gobyerno. Yaan po ba ang daang matuwid? Nito lang, nabisto na substandard, overpriced, at di ayon sa specifications at building code ang mga itinatayong bank houses para sa mga biktima ng Yolanda. Mismong mga biktima, binibiktima pa. Anak ng teteng, yan ba ang daang matuwid? Kinwestiyon din ni Revilla tila pagmamaniobra ni Paulong Aquino sa mga senador para i-convict si dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Tama po ba na habang nililitis ang dating Chief Justice na si Renato Corona ay kailangang makialam ang mismong Pangulo ng Republika sa isang prosesong legal na dapat ay independyente? Mr. President, tignan niyo po ang litratong ito. Yan po ay plate number ng sasakyan na tinanggal sa may-ari at inipit doon sa kanyang sun visor. Number 6 po yan, which belongs to a cabinet secretary. Now I bring your attention to the driver who is also the owner of the said vehicle. Wala pong iba yan, Ginoong Pangulo, kundi si DILG Secretary Mar Rojas na DOTC Secretary noon. This picture was taken before the conclusion of the impeachment of then Chief Justice Renato Corona. Kinuha ko po yan gamit ang aking cellphone nang ipagmaneho ako ng aking driver na si Boy Pickup Secretary Mar Rojas. Pinaupo ako sa likuran at pagkatapos noon ay umalis na kami patungo sa Malacanang. First time ko lang po mapasok ang bahay pangarap, Mr. President. Matapos maghintay ng mga 15 minutes, dumating si DBM Secretary Butchabad. Makalipas lang din ng ilang minuto, hinarap na kami ng Pangulong Aquino. Habang nag-aalmusal kami ng pandesal, kesong puti, itlog, hamon, tapa, sinangag at mga prutas, bumangka si Secretary Mar tungkol sa mga dahilan kung bakit dapat ma-impeach si dating Chief Justice Corona. Bago kami magtapos, nagulat ako nang sinabi sa akin ng Presidente, pare, parang awa mo na, balato mo na sa akin ito. Kailangan siyang ma-impeach. Sabay sunod naman si Secretary Butchabad, magtulungan tayo, Senador. Aminin ko sa inyo, ako ay nabigla dahil sa tila dinidiktahan ako ng Pangulo. Kaya ang naging sagot ko na lang, Mr. President, I will do what is right. Naniniwala po ko na dapat manindigan sa tama at gagawin ko lamang po ang tama para sa bayan. Pagi ng pahayag, privilege speech po ni Senator Bong Revilla, mga kasama. Hinamon ng palasyo si Senator Ramon Bong Revilla na magpaliwanag na lamang sa publiko hinggil sa kinakaharap na kaso na may kinalaman sa paglustay sa kanyang Priority Development Assistance Fund o pork barrel. Sa isinagawang press briefing kagad ng Malacanang kagabi, sinabi ni Presidential Communications Secretary Sunny Coloma na ito ang tunay na issue at hindi dapat ilihis ni Revilla sa ibang usapin. Dito ay sinagot ni Coloma ang dalawang paunahing puntong binanggit ni Revilla sa kanyang privilege speech. Una ay ang pagsundo ni DILG Secretary Mar Rojas kay Revilla para makausap ni Paulong Noynoy Aquino sa bahay pangarap at hilingin na ibalato na lamang sa kanya ang boto laban kay dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. At pangalawa ay ang hindi patas daw ho na pagdadawit ni Revilla kay Presidential Sister Maria Elena Balsi Aquino Cruz at sa mister itong si Eldon Cruz sa $30 million extortion attempt sa Czech company na Enikon. When we ask the senators to decide the case on the basis of its merit, the senator said that he will do what is right, and he voted to convict then Chief Justice Corona.
Maria Elena Aquino Cruz and her husband Eldon, despite the fact that the Czech ambassador has clearly stated that they are not in any way involved in the MRT project in which a Czech firm was interested. The main issue here is the proper use of public funds for which Senator Revilla is accountable. It is his duty to start explaining to our people how his PDAF allocation was actually spent. Pagi po ng pahayag ni Communications Secretary Sunny Coloma. Ang talumpati ni Senador Revilla ay tinuturing na matindi para sa ilang opposition senators. Kasama natin sa Balita Live, Grace Mariano. RMN Report! Para sa ilang opposition senators, matindi ang naging privilege speech ni Senator Ramondo Revilla Jr. kung saan niya pinagdulaanan ang pagkakasangkot niya sa pork barrel scam, inilahad ang mga kapalpakan ng pamahalaan at isiniwalat kung paano binraso mismo ng Pangulo at ilang cabinet officials nito ang impeachment kay dating Chief Justice Renato Corona. Ganito isinalarawan nila Senators Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada at Vicente Tito Soto III ang mga inihayag sa plenaryo ni Revilla kahapon. Gayon pa man, sinabi ni Enrile na wala namang sumundo at nagtangkang makipag-meeting at manuri sa kanya noong siya pang presiding officer ng impeachment court para kay Corona. Para naman kay Senator Estrada, unethical ang ginawa ni Pangulong Noynoy Aquino na personal na paghingi sa boto ni Revilla para mapatalisik si Corona. Pero hindi naman sinagot ni Senator Jinggoy ang tanong at hulaan na lang daw natin kung siya ay sinundo din ni DILG Secretary Marrojas na tinawag ni Revilla na boy pick up. Ang sabi naman ni Senator Soto, iba ang dating ng ginawa ni Revilla dahil ang mga ipinahayag niya ay hindi lang base sa kanyang kaalaman o impormasyong nakuha niya kundi mula na rin sa nilalaman ng puso niya. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Headlines. Inaabangan na makasama ang gagawing oral argument mamaya sa Korte Suprema hinggil po sa petisyon laban sa nakambang big-time power rate hike ng Meralco. Una na nagpalabas ng guidelines ng Supreme Court hinggil sa kinukwestyong legalidad sa planong 4 pesos and 15 centavos per kilowatt hour rate increase ng Meralco. Batay sa 4 na pahina ng advisory ng Supreme Court en banc, inatasan po ng hukuman si Energy Secretary Jericho Petilla, Energy Regulatory Commission Chairperson Zenaida Ducot at Philippine Electricity Market Corporation President Melinda Ocampo na dumalo sa gagawing oral argument mamayang alas 2 ng hapon. Layo nito na sagutin at ipaliwanag ng 3 opisyal ang ilang mga technical aspekto ng petisyon. Dito ay bibigyan tig 30 minuto para sa nilang argumento mga petitioners, intervenors, ERC at DOE, habang 40 minuto naman sa Meralco at mga karagdagang respondents sa mga power producer. Halos kalahati ng mga Pilipino naniniwalang bumagsak ang ekonomiya ng bansa nitong nakalipas na taon. Ayon sa survey ng Pulse Asia ginawa noong December 8 hanggang 15, lumalabas na 11% lamang ang kumbinsidong gumanda ang lagay ng ekonomiya ng Pilipinas. Habang 40% naman ang nagsasabing wala silang nakikitang pagbabago. Lumitaw din sa survey na tumaas ng 21% ang naniniwalang lumala ang ekonomiya ng bansa mula sa huling pag-aaral ng Pulse Asia noong June 2013. Sa nasabing datos, lumalabas na bumagsak ng 17 points mula sa 28% ang mga Pilipinong naniniwalang gumanda ang ekonomiya ng Pilipinas. Samantala, lumabas din po sa pag-aaral ng Pulse Asia na lumobo ang bilang ng mga Pinoy na naniniwalang lumala ang kalidad ng kanilang pamumuhay sa nakalipas na 12 buwan. Lumutang rin sa survey na nasa 45% ng mga Pinoy ang naniniwalang walang magiging paggalaw sa kanilang kalidad ng buhay sa susunod din na 12 buwan. Ang palasyo hindi papaapekto sa hindi magandang resulta ng survey ng Pulse Asia. Kasama natin sa balita, Deo de Guzman. RMN Report! Hindi natitinag ang palasyo ng Malacanang sa naging resulta ng survey ng Pulse Asia kung saan lumalabas na 43% ng mga Pilipino ang nagsasabing lumala pa ang kondisyon ng kanilang buhay noong 2013 kung ikukumpara noong 2012. Ayon kay Presidential Spokesman Secretary Edwin Lacierda, naiintindihan nila ang pagtingin ng publiko dahil na rin sa mga kalamidad na tumama sa bansa sa 4th quarter ng 2013. Pero binigyan din naman ni Lacierda na tuloy pa rin naman ang trabaho ng administrasyon at hindi sila natitinag sa resulta ng survey. Ipagpapatuloy lang anya ng gobyerno ang pagkakaroon ng inclusive growth para sa publiko. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang para sa DZXL 558, Deo de Guzman, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Headlines. Pasalamat na makasama ang pamilya Ferrer o ang ina po ni Maria Teresa Ferrer Secchi matapos matulungan ng RMN na
alamin ang talagang nangyari at kalagayan po ng kanyang anak. Sa interview ng RMN kay Ginang Lydia Ferrer, nakausap na niya ang kanyang anak na babae at sinabing ligtas naman ang kalagayan nito at nandun lang pala naman sa Batangas. Nag-text ko kahapon din na may nag-text na yung manugang ko na nakatira sa Batangas, nag-text ko na si Teresa raw, wag alalahanin dahil yun na nga nagpunta daw ho ng Batangas. Okay. Yung video kasi ang sabi niya dun sa kaibigan niya sa Japan na pupunta siya ng Batangas, hindi siya magtutuloy sa Marikina. Kaya lang hindi namin alam na gano'n. Kaya nung mga nakaraang araw, nag-worried po ako. Nag-alala po si Nanay Lydia, pero napawi naman niya ng kumpirmahin ng kanyang anak na si Teresa ang uwi pa rin siya sa Marikina sa kanyang kaarawan. RMN Nationwide Report. Force evacuation pinatupad na rin sa Cagayan de Oro. Kasama natin sa Balita Live, Alwin Saliring ng RMN Cagayan de Oro. RMN Report. Nakataas pa rin sa Code Red Alert ang buong Cagayan de Oro dahil sa patuloy na nararanasang pag-ulan, pagbaha at landslide. Dahil dito, isinasagawa pa rin ang force evacuation sa mga residente na nakatira malapit sa mga ilog at mga landslide-prone areas. Patuloy din ang ginagawang monitoring ng City at Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa lahat ng mga ilog matapos ng bahagyang tumaas ang level ng tubig. Sa Misamis Oriental, 5 tulay ang nasira sa lungsod ng Balingasag, Manticaw, Taguluan at Tugnaog City dahil ano pang hindi makatawid ang mga motorista. Ginagawa na ng paraan ng DPWH sa Region 10 at patuloy din umano ang kanilang clearing operation. Ngayong araw ay wala pa rin pasok sa preschool at elementarya sa public at private school sa Cagayan de Oro, habang wala rin pasok sa preschool, elementarya at high school sa mga hinterland barangays. Dahil sa 2,000 pamilya naman ang konsulo ngayon sa mga evacuation center sa lungsod. Kasama mo sa DSCC Cagayan de Oro, Alvin Caliring Kapas, RMN. Target masama ng BIR na mga kolekta ng buwis ngayong taon na abot sa 1.456 trillion pesos. Lumalabas na tatas siya ng 16%. Nasa rin target tax revenue na 1.253 trillion. Nasa ang malaki po masisingil ng ahensya sa buwan ng Abril dahil yan ang deadline ng pag-file ng income tax returns o taxpayers. RMN News Abroad. Nagbabala ang dalawang member ng rebelling Islamic militants kay Russian President Vladimir Putin sa pamagitan ng isang video. Nagpakilalang Sulaiman at Abdul Rahman nasa video at nanawagan sa Pangulo na mayroon silang present o mayroon silang regalo sa mamayan ng leader sa darating na Sochi Winter Olympics. Nakita sa clip ang hawak-hawak na rifles ng dalawa na may Arabic writing at nagbabala ng posibleng gulo dahil sa kulay red button na makikita sa sinasabing nasa isang trigger. Wala pang komento ang administrasyon ni Putin sa nasabing voice clip. Live po tayo, mga kasama, dito pa rin sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyong narinig ang numero 1 RMN News Nationwide. Baga po na Martes, January 21, 2014. Diyan sa mga taga-Iligan. Susunod na dyan, sinasama Ramil Imborong, Jesse Chris Kinabato, abangan sa RMN News Diretso, Balitang Iligan, sa numero 1 DXIC 711. Panoorin pa rin natin naging pagbabalita alas 7 ng umaga sa YouTube. Type lamang ang RMN News Nationwide. Thank you, Lord. Hindi po tayo nagkasama-sama. Salamat po sa inyong naging panahon. Tala po ni Weng de la Peña, kasama nyo sa serbisyo publiko. Ako si Buddy Oberas, dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan ang RMN, radyo mo nationwide. Pinakamalaking mga balita tungkol sa bawat Pilipino at sa bansa. RMN News Nationwide. At ang alas 7:19. RMN